Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ibinunyag ni Sandro Marcos ang kaugnayan ng kanyang ama sa isang sindikato ng ilegal na droga. Ayon kay Sandro, si Bongbong Marcos ang mismong protektor ng nasabing sindikato dahil dito inaasahang maparusahan ang Pangulo matapos ang pagsisiwalat ng kanyang anak. Dahil sa kontrobersiyang ito, bumaba ng tuluyan ang tiwala ng mga mamamayan sa Pangulo. Ayon sa pinakabagong survey, tumalokbong ang trust rating ng Pangulo matapos ang mga kontrobersyal na pangyayari sa bansa. Ito ay nagpapakita ng malaking epekto ng mga kontrobersiya sa pagpapalakad ng pamahalaan. Samantala, patuloy pa rin ang imbestigasyon ukol sa aligasyon ni Sandro Marcos. Inaasahang maglalabas ng pahayag ang pamilyang Marcos hinggil sa mga paratang na ito sa nalalapit na mga araw. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mo mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sir Jason, sa iyong mga talagang litanyang babaeng may vayag, maisog. Ayan, ang daming bonggang-bonggang mga papuri sa atin. But higit sa lahat, thank you sa lahat sa inyo. Alam niyo, binabasa ko yung mga comments ninyo na talagang kulang lang, kung pwede lang ikayayaman ko yung comments ninyo. Ang yaman ko na ngayon. But thank you so much po, Mr. J. Sonsa, and thank you for fighting also with us. Because of you, your Nganga Bells also. Although, more on writing niya. Wala siyang show, no? Hindi siya. Retired na siya eh. He's having fun. Ano gusto nyo? Ni Lason? Okay, sabi ni Aisha. Pagbigyan natin si Aisha Parocha. Okay, mga kababayan. Long overdue na ito. May nakarating sa atin. Okay? Allegedly, na itong nategi na cabinet secretary, supposedly hindi natin pag-usapan kasi take-back na nga. Okay? Pero somehow, nung narinig ko yung balita, yung informasyon, okay, na I hope ma-confirm ng kanilang pamilya ay itong nategi na nakaraan na isa sa mga technical guys ni Lisa Ahas ay very emotional dahil from the executive department at deputy executive secretary ay tinapon siya dito sa commission as commissioner dito sa Security Exchange Commission. Okay? I'm not saying na 100% siya ay pinainom ng tsurva o whatever. Kasi ayon sa mga ugong-ugong na mga nakakakilala sa kanya, ito ay napaka-healthy na tao. Actually, nang nakarating to sa atin mga kababayan, medyo naawa ako sa kanya. Alright? Medyo naawa ako sa kanya, sa taong ito. Di ba, binoljak-boljak natin siya. Okay? Dahil nga gusto natin magsalita siya at panindigan niya. O ibukelya niya sana yung mga nalalaman niya na si Liza Ahas ay nakipagsabwatan sa Smart Magic. Nung narinig ko ang mga katanungan, okay? Kasi sabi sa atin ng mga taong this information coming sa kanyang mga kaibigan, mga kakilala talaga. Kasi this person, mga kababayan, ay super duper healthy. At nasa prime siya ng buhay niya, 50 plus lang siya. Then, mga kababayan, all of a sudden, tinapon siya ni Lisa Smugs somewhere down the road. Okay? So ngayon, mga kababayan, okay? Ang sa akin lang ay dapat, kasi sa Amerika, ganito yun eh. Kung nanonood kayo na mga, mga forensic, what do you call it? Forensic Files. Okay? I love that show. Okay, ito muna yung nakarating sa atin. Miss Maharlika, baka pwede mong itakel sa iyong vlog na tanungin mo lang, bakit ang instruction daw, okay, daw, okay,
na right there and then, ipa-journog ka agad. Ipa-journog itong labi nitong nilalang. Alright? Kaya nga yung mga tanong ng mga taong nakapaligid o mga close nitong binabanggit natin na ng nilalang na ito, I'm not gonna say bad things about him kasi wala na siyang laban. Okay? Wala na siyang laban, although naniniwala ako na malaki ang kasalanan niya sa bayan. Alright? The fact na siya ay nakipagsabuatan. Ganito kasi ang style ng ahas at kuting. Kapag wala ka ng gamit, pwede ka nang ipagurgur. Pwede ka nang painumin ng, kung ano man ang pwedeng pang impatcho sa'yo. Ngayon, sabi sa akin ng mga palangga, kaya bakit ko nalalaman yung updated? Okay, bakit ko nalalaman yung updates? Mga pangyayari from pagbagsak pagbagsak daw papunta sa hospital at yung even sa loob ng ICU and everything, di ba? Nakikita nyo, real time tayo. Kasi these people, kaya nga ang pakiusap sa akin palangga, please, huwag ka naman na magsalita ng pangit doon sa tao kasi dedo na nga. Sabi ko, I promise not to say bad things about this person kasi dead na nga. But sabi niya, we just want to, sabi nitong kaibigan niya, make the people aware. Magtanong ka lang. Bakit bigla-bigla na, eto, tanong lang naman, napaka-healthy tao, very sporty, then demote, tingnan nyo yung what do you call it? Yung sequence, okay, ng pangyayari. Okay, magkasama sila, enjoy having fun, then okay yung pwesto, then inilipat, tinapon na lang ng bigla-bigla, tapos biglang according sa mga tao nakapaligid, na-depress, then naglaro ng football, then na-jumba. Okay, kapag ganun kasi, mga kababayan, dapat, not only in America, not only in Europa, okay, o kung saan pa man, kapag mayroong question, yung mga taong nakapaligid sa kanya, pwede tayo mag-demand ng forensic investigative. But in the Philippines, malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan kung sakali na mismo ang nagpagurgur ay ang kapangyarihang kuting o Satanas. I don't think kuting will do that. Okay? Let's give kuting the benefit of the doubt kasi dadako tayo mamaya sa kanya. But Satanas will do that. Kung gusto niyang gawin. Kaya niyang magpadukot ng mga bata, well, how much more itong adult, kaya din niyang magpa-chorva, magpalunok ng, kahit crush pa niya yan, kapag wala ng silbi, pwede niyang ipagurgur. I'm just asking. So, sabi ni Dance, burn so they can't perform a chemicals test of the body fluids. Wrong, Dance. Why? May napanood ako palangga, eto, ang claim nito is about isang episode sa Forensic Files na pinainom siya ng pang-impatcho. You know what I mean, right? Pinainom siya, itong biktima, dinahan-dahan siyang pinainom ng pang-impatcho ng kanyang pamilya because of big amount of insurance. Okay? You Google that. Nandiyan na ng lahat yan. Nakalimutan ko ng title, matagal ko napanood. Naalala ko lang ngayon. Dahil ayaw ng pamilya niya na malaman, syempre, na pinainom nila ng pang-impatcho. So, ang nangyari, pinajornog agad. That this story was maybe a few decades ago. And during that time, wala pang forensic approach, what do you call that? Wala pang procedure na madidetect mo ang ashes ng isang tao kung siya ba ay pinainom ng pang-impatcho. Okay? But during that time, nung kasi cold case ito, pangalangga, yung napanood ko. Cold case siya. Alam mo naman sa Amerika, after 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, later on, dun talagang hindi nila kinakalimutan yung mga kaso-kaso yan. So napag-alamanan, based on that forensic science, na yung abo nitong family
Ate, nawawala-wala na naman ako. Talagang itong Lisa na to, buhay na buhay kapag nanonood ako ng tangainang to, gumagapang eh. You know, I can't believe it na ang taas-taas ng signal ko. Nasa pinakamataas ako, kinuha ko lahat ng signal sa paligid ko. Pero nawawala. But ganun pa man. Questionable. Bakit? But of course, the family, I don't think the family will, I don't know, hindi ko alam. Hindi ko naman sila kilala eh. Okay? Pero ang question, bakit daw sabi ng mga nakapaligid na updated doon sa group chat ng mga kaklase nitong taong ito na sabi ko nga, simula pagkabagsak sa ospital, ina-update nila ako at nakikiusap pa nga sila sa akin na wag mo namang nang tirahin ito. Na sabi nga noon, naligaw lang to ng landas. Mabait naman to. Eh ako, syempre naman, bait-bait. The moment na nakipagsabuatan sa kay Lisa, walang bait-bait. But again, I will respect not respect. I will keep my mouth shut. Okay? Not to say bad things kasi dedo na nga. But, gusto lang iparating sa inyo na mga taong nasa paligid na very questionable dahil gusto ka agad ipa-journog. And the fact, tayong mga Pilipino, I believe he is a Catholic, right? Tayong mga Pilipino, okay? We're not really into cremation eh. We're not really into that. But ako gusto kong ganyan ako. Pero wag yung biglaan. Kailangan munang makita ka ng pamilya mo kung maintindihan mo kung ang pagkadedo niya ay talagang pangit. Hindi mo makita itsura dahil aksidente, warak-warak ang mukha right away, di ba? Kahit ako, yun din ang instruction ko, you know, kung ako man. Papajournog ko kaagad para, you know, hindi na makita yung kalunos-lunos na pangyayari doon sa tao. Pero ayon sa kanyang mga kaibigan, kakampi, very questionable. Kaya ang question is, nilason ba siya? Kung hindi, di ba? Kasi ano siya government, appointee siya. Alam nyo, if we have the power, if we have fair and square government, this kind of issue na nire-raise, dapat ito tinututukan ng government for fairness. Meaning, karapatan ng taong bayan, and let's spend the money of the people, our money, para tutukan yung mga ganitong case. Kasi baka nga naman may foul. Baka nga naman pinainom kung hindi man, inutusan ni Satanas, di ba, napainumin ng pang-impatso. You'll never know. Kaya nga, the perfect solution, kung ang ultimate solution kay Kuting ang magpulburon test siya, dito sa case na to, na tinatanong ng kanyang mga malalapit na kakilala, the perfect intervention is what? Forensic investigation. Do you think mangyayari sa Pilipinas? No. And do you think kahit ayaw ng pamilya, alam mo may mga ganun kahit ayaw ng pamilya, sa ngalan ng taong bayan, people of the Philippines versus this and that, we have to know kung siya ba ay pinainom ng pang-impatso or what, kasi all of a sudden, ang healthy, sporty, din naligwak ng bonggang-bongga, ng ganun-ganun na lang. So yun lang ang gustong they can detect by the chemical reaction to fire. Yes, Dens, right. Napanood ka, hanapin mo yan. Napakagandang episode, maa-amaze ka. Pag natapos kayo magkinig sa Nganga Bells ko dito, you have to watch that. Hanapin mo, nandiyan lang yan. Luma na yun eh. Ngayon, mga palangga, kunin ang abo niya, ipaforensic, sabi ni Ro. Yun nga palangga. But I doubt it na mangyayari yan sa Pilipinas. Hindi yan mangyayari na ang state mismo, dito kasi, di ba, sa Jamaica, sa Europe, sa mga mayayamang bansa, di ba, mismo ang the state will investigate. Hindi kontrolado ng presidente o ng ahas, na mga ganon. Pwede yon. But again, let's just put that, issue to a question form. Okay? Parang, siya ba ay pinainom ng pang-impatso or talaga namang dahil may sakit siya? So yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo from doon sa department na yon at napunta siya sa Security Exchange Commission. At syempre, at ang napansin ko pa, nung namatay na itong taong ito, 2
2 araw, 3 araw, hindi nag-post si Kuting sa kanyang Facebook page. Mismo sa Facebook page niya. Doon sila nag-post yung mga nila bukangkang sa Office of the President na hindi naman nakikita yung kanilang Facebook page. I mean, wala. Hindi masyado nag-engage kasi alam na si Kuting ay bangag. Okay. So dito kasi kung kaibigan mo, isinama mo doon sa pakikipagsabuatan sa Smart Magic. Okay? Kasama mo for 6 years. Tapos personal, prior dun, like days after siya na take back, wala man lang emotional, message, something. But in fairness to the ahases, and to the Kutings, di ba? Siyempre, may pakitang gilas. Pumunta sila dun sa burol. Okay? Dun sa wake. Right? Gandhi, lesson learned, hinayaan na siyang pumanaw. Kaloob din ni Lord. Well, naniniwala ako na kaloob ni Lord. Pero parang kung pinainom ka ng pang-impacho, hindi yun kaloob ni Lord. Kaloob yun ng ahas. Okay? Yun ay what? Premeditated. Okay? May sinaksak sa'yo or what? I'm not sure. Sabi ko nga, kaya nga sabi ng mga nakapaligid sa kanya, this is just a question. Next. What is the next topic for today? Mga darling. Okay. Tambaliza, sinubuan si Kuting ng pulburon. Ito mainit-init na issue. Kaming ito, mga palangga. Alin? Mismo, mga palangga, sa loob ng mainit-init na palasyo ng mga ahas. Kailangan niyong malaman, well, alam niyo na actually yung kabangagan ni Kuting, na si Tambaliza ay partner in crime talaga sa pagpapabagsak ng gobyerno ni Kuting. Kasama si Kuting doon. Pero when I say partner sila, partner sa corruption. Partner sila sa tsa-tsa. Walang magawa si Marcos Jr. ayon sa ating informanting pinakamalapit kay Kuting. Or isa sa pinakamalapit. Maharlika. Okay. Try to na hindi malaman kung sino to. Kaka-message lang bago. Kahit itong mga palangga ko, tuwing kagigising ko palang may mga text na silang bonggang-bongga. Okay? Oh my God. Sabi niya, okay, BBM seems to be helpless. English speaking. Alam mo mga alta dyan sa Malacanang, okay? BBM seems to be helpless in dealing with Tambaluslos and Liza. Pero may Tagalog naman. Sobrang kawawa na ang Pilipino. Nakakagalit. Walang magawa ang presidente dahil sunod-sunuran at sinusubuan lang ni Tamba at ni Liza kung ano ang kanyang gawin. Sinusubuan ng pulburon. My God. Okay? Maharlika, you have to know na yung military promotion and appointments, ang lahat ng yon ay rekomendasyon ni Tambaluslos at sa pakikipagsabuatan ni Liza. Walang kamuwang-muwang si Kuting. Hindi niya ito, Tagalog ko lang para hindi madjalata. BBM didn't follow the usual criteria, okay, of terms of service and time in grade for promotions. Yan po ang nangyayari dito dahil kung ano ang ikumpas ni Tambaluslos at ni Liza Tanas. Liza Tanas na rin siya. Okay? Yung mga bagong appointments and promotions are unqualified. Sabi pa nga dito, Maharlika, I'm almost about to give up. Nakakalungkot. I believe malapit nang magsalita ang karamihan sa amin. Pasensya ka na dahil sa ngayon hindi ka pa namin masamahan. Pero ito lang ang pwede naming ibigay sa iyo. Ang mga impormasyon na dapat iparating mo sa taong bayan. They steal all the money in the treasury and no money to run the country. Tama ka. You have to speak up. Get up.
Nakakatawa ka, nakukuha niya yung sinasabi ko. Get up and pick them up. Anyway, hindi to nakakatawa. You, men and women in uniform, this message, if I can only tell you who is this person, I will. But I have to protect this. Nandiyan pa siya. Baka gurgurin. Isa sa pinakamalapit kay Kuting na sukang-suka. And thank God, hindi siya part ng pulboroni. Walang, ayon sa kanya, ito po ay may posisyon sa gobyerno. Itong taong itong nagbigay sa atin ng impormasyon. Na si Marcos Jr. ay hindi nagdedesisyon o hindi siya ang nagdedesisyon kung paano mag-promote o mag-appoint ng mga matataas na opisyal katulad naman lamang itong sa PNP now and sa AFP dyan. You know that already na kahit walang hindi kwalipikado doon sa posisyon na yon, pero makakapag-deliver ng pulboronic, okay? Pulboronic kay Lisa Tanas at kay Tambaloslos, then go. Wala. Actually, nag-usap kami nito kanina, mga few, mga minutes lang, less than 5 minutes. Alam mo, ang sabi niya sa akin, nakakalungkot na yung bayan natin. Si Marcos Jr., bangag-bangag pa rin. Nakikita nila na kasalukuyang bumabangag pa rin. Kapag nadidepress daw at hindi kaya ni Kuting itong mga kontrobersya, nagkukulong, di ba? Nagkukulong sa kanyang kwarto at nagsakit-sakitan at susubuan na lamang ni Lisa Tanas at tangtamba, siguro ganito yung eksena. Okay? Hello, Kuting. Hi, dear. Here's your pulburon. Come on. Then kapag subo na ng pulburon at bangag-bangag na si Kuting, doon ngayon magraratrat itong si Tambaliza at kaya nagkakaroon ng mga bribery para isulong nila ang charter change. Kaya kapag si Kuting ay namahimasmasan na ng kanyang amats, sasalangan sila ng script o sasalangan, bibigyan siya ng script ng mga demonyo nakapaligid sa kanya. Tama si sabi ni Senator Amy Marcos eh. Di ba? Napaligiran ng mga demonyo ang kanyang kapatid. Pero, again, Amy Marcos should speak up. Huwag mo nang iligtas ang iyong kapatid. Tama na. Sobra na. Tama si Pebbles. Tama kayong lahat. If you are for the country, Senator Amy Marcos, alam nating dalawa na tinanong mo ako kung si Pebbles ba ang nagdi-deliver ng siya, bububo, o asin o pulburon sa kapatid mo. Inakala mo na si Pebbles ay nagdi-deliver ng pulburon kay Lisa para isubo sa kapatid mo. You know this, ikaw ang nagmanikluhod kay Pangulong Duterte para para hindi siya mapangalanan sa narco. Alam mo to. You have to speak up, hindi na yung ganitong daming pasikot, ang dami natin pupuntahan. Ito po ay kinabukasan ng Pilipino. Etong, baka madulas ako I promise to them not to disclose. Malapit. Sabi niya, he or she, para hindi nyo ma-detect, he or she's about to give up. Sa nakikita niya dahil hindi si Marcos Jr. ang nagpapatakbo sa gobyerno, hindi siya ang nagdedesisyon na pumili nitong mga military na iupo niya o mga pulis, then anong tawag dyan? Betrayal of public trust, inilalagay ni Marcos Jr. dahil bangag niyang pag-iisip sa peligro ang buhay ng milyong-milyong Pilipino sa mga taong inuupo niya na hindi maaari, di ba? Pulboronic o akawatan o kung ano pa mang pakikipag-partnership dito sa mga sindikato. Mga kababayan, this reliable source na nakikita si Kuting every day. Nakikita siya kung kailan siya magtatantrum dahil tamad siya kapag hindi niya nakayanan ang mga issue katulad nitong pulboronic issue na to. Kaya dapat atak-atakin natin para makrungkrong na siya at bigla na lang siya lumabas dyan
sa kanyang cellphone, meron sa cellphone, mag-live siya ng ganyan. Kunyari, ayoko na, ako, mabuang-buang na ganon, ayoko na magpapadikta kay Lisatanas sa asawa kong ginayupak at sa aking pinsan na si Tambaluslos. Mga palangga. Okay? Ano to? Then Scorpion, ano yung tanong mo? BBM resign, sabi ni Kel Cunanan. Madam, God bless you. God bless you atin lahat, mga palangga. Itodo na natin to. Sabi ko nga, total, gugurgurin din naman nila yung mga taong pagdalaman nila. Lalo na ako. Walang maskara. Ito na. Tapos isasalang na kayo sa bang-bang-bang. You have to get up. Hurry up. Men and women in uniform, you have to hurry up. Nakikita nyo to? Taon na sa paligid niya. Taong gobyerno to. Mga kababayan, nakakapanglumo na si Marcos Jr. ay hindi nagpapatakbo ng bayan natin. At delikado, pinakadelikado na ang baka sagutin mo nga to si attorney no case. Ayan, may tumatawag kasi si attorney no case. Okay, mga palangga. Putang ina. Sabi ko, you know what? Hindi naman ako high blood eh. Kagigising ko lang, palangga. Okay? Sabi ko, ayoko masyadong intense kasi ina-enjoy ko yung kape ko, ganyan-ganyan. Gusto ko sana makipagtsikahan lang sa inyo. Pero hindi ko mapigil yung damdamin, mga palangga, na ipaalam sa inyo na imagine niyo ang presidenteng ito. Okay? Ang presidenteng umasa kayo. May love affair ba si Lisa at Tambaluslos? Sabi ni Nathan. Ayun, ipaalam ko. Ay, yung alamin natin, mga palangga. O, sige, magtanong-tanong kayo. Hopeless na ako. Sa honest lang, sabi ni Opto. Hopeless na, wala na itong pag-asa si Kuting. Bangag Marcos, people power na. Nakakapalibot ang buhaya sa Kongreso. Wala ng pag-asa ang Pilipinas, sabi ni Juan Claro, TV90s. Okay, mga palangga. So ngayon, give me my phone pala, meron ako information dyan, ha? After that conversation, give me my phone. Ngayon, mga palangga. So, eto yung dapat ninyong malaman. Sukang-suka na sila. Sukang-suka na si Jokno siguro noon, sabi ni Cosme. Pwede. Okay? Rose Mustonin. Okay? Sabi ni Jenny, anong ginagawa ni VP? You'll never know, palangga. Bumalik na ang 50% na pulburon addict sa kalye. Sabi ni Tina De Jimo, watching from New York. Akan yung phone ko. May pabasahan ako information. Ngayon, mga palangga. Okay. Matutuloy pa ba ang pulboronic video? We'll see, mga palangga. Estrada na yan para amali sa Malacanang. Okay, Bel Cunanan. Okay, may Estrada na yan. I hope may Estrada na. Remember, ang issue kay Estrada ay wetting money. Then, Kuting, anong issue sa kanya? Hindi lang gambling money like sa PCSO. Marami siyang issue, pulboronic at kung ano-ano pa. Eto. Sabi ni Juliet Omilcawas, Fairness Maharlika, the beekeeper. I am the beekeeper, mga palangga. Ano nga yung bee, ang ano ko dyan? Ay, ako na nga yung bee, yung ano ko, yung bee, yung ang tawag dyan, yung ano ng bee honey, dyan sa rep, papakita ko lang. Kasi may nag-comment si palangga eh. I just, para light lang tayo. Sabi ni Juliet,